Kabanata 606 hanggang 610. Sumasakit ang puso ni Daryl. Napasinghap siya habang nakatingin kay Lily at lumabas ng ward. Dapat na magalit sa akin si Lily na ayaw na niya akong kilalanin, naisip ni Daryl. Bibisitahin ko siya ulit kapag hindi siya gaanong emosyonal. Sa ward, pinanood ni Lily ang pag-alis ni Daryl. Pinaatla niya ang kanyang mga mata at tinanong, "Ina, sino ang taong iyon?" Puno ng kuryosidad ang mukha ni Lily. Yan, hindi ba nakilala ni Lily si Daryl? Nagulat ang pamilya Linden. Ano ang nangyayari, si Lily? Siya ang manugang namin. Hindi mo ba siya naaalala? Tumawa si William. Lalong naguluhan si Lily. Manugang, William. Ano ang pinagsasabi mo? Nagkatinginan ang lahat. Malinaw na hindi nagpapanggap si Lily. Hindi talaga niya nakilala si Daryl. Nakikilala niya ang lahat. Bakit hindi niya maalala si Daryl? Natigilan si Daryl nang marinig ang sinabi ni Lily sa ward. Humarap siya kay Lily at nakaramdam ng matalim na sakit sa kanyang puso. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya, naging blanko ang isip ni Daryl. Pagkatapos, tulad ng isang baliw na tao, sumugod siya sa opisina ng chief. Sa opisina, hinawakan ni Shelly ang ilang mga CT scan sa kanyang kamay habang pinag-aaralan niya ang mga ito ng mabuti. Tumayo siya nang makita si Daryl. Daryl, nandito ka. Ano ang nangyari sa aking asawa? Bakit hindi niya ako maalala? Naaalala niya lahat maliban sa akin. Ano ang nangyayari? Sumugod si Daryl at dinaikit ang mga kamay sa balikat ni Shelly habang sumisigaw ng desperado. Nang maramdaman niya ang presyon ng mga kamay ni Daryl sa kanyang balikat, namula si Shelly at sinabi, "Daryl, nakatingin lang ako sa CT scan ni Lily. Ang pinsala sa utak niya ay medyo seryoso. Naniniwala akong nagdurusa siya sa selective memory loss." Selective memory loss. Sumubsob ang puso ni Daryl, natigilan siya. Tumanggo si Shelly. Oo, pumipili ng pagkawala ng memorya. Na kung saan ay ang pagkawala ng memorya sa isang tiyak na panahon. Hindi kanya makilala, ngunit alam niya ang tungkol sa iba pa. Lumabas na nawala ang kanyang alaala mula sa nagdaang 3 taon. Mahinang sinabi ni Shelly. Narinig niya ang tungkol sa kasal ni na Daryl at Lily. Kaya't alam niya na pareho silang ikinasal mga 3 taon na ang nakalilipas, isang matinding sakit ang naramdaman ni Derry sa kanyang puso. Ibig mong sabihin ay hindi niya maalala ang lahat ng nangyari sa nakaraang 3 taon. Tama iyan. Tumanggo si Shelly. Tulad ng para sa kadahilanan kung bakit nawala ang kanyang memorya. Marahil ito ay stress mula sa iba't ibang masamang insidente. At nais niyang kalimutan ang lahat sa kanila. Kinagat ni Shelly ang kanyang mga labi at nagpatuloy na sinabi. Ang kanyang pagkawala ng memorya ay maaaring pansamantala. O maaaring ito ay permanente. Bumagsak si Daryl sa upuan nang marinig iyon. Sa kabilang banda, sa ward, alam ng pamilya Linden na si Lily ay nagdose ng pagkawala ng memorya. Si Samantha ay nasisiraan ng loob sa ilalim ng normal na pangyayari upang malaman na ang kanyang anak na babae ay nawala ang memorya niya sa nakaraang 3 taon. Ngunit naramdaman niya ang kasiyahan. Ang kanyang pagkawala ng memorya ay isang pagpapala sa pagkakubli. Nakalimutan niya ang tungkol kay Daryl. At iyon ang pinakamahusay na bagay na maaaring mangyari sa kanya. Inay, ang lalaki kanina, paulit-ulit niyang sinasabi na asawa ko siya. May mali ba sa kanya? Nagtataka na tanong ni Lily habang nakahiga sa kama. Nakakadiri na ang isang lalaki ay lalabas sa kung saan at inangkin na siya ay kanyang asawa. Oo, may mali sa utak niya. Tumanggo si Samantha. Si Daryl iyon. Siya ang pinakawalang silbi at walang puso na tao. Siya rin ang kahihiyan ng pamilyang Darby. Ang pamilyang Darby ang nangungunang pamilya sa Jiangnan. Siya ang kanilang pangalawang anak. Ngunit nilabag niya ang kanyang mga kapatid at naging sanhi ng pagkamatay ng galit sa kanyang lolo. Galit si Lily matapos marinig ang sinabi ni Samantha. Paano may mga taong kagaya niya? Oh, oo, anak ko. Nagpakilala din ako ng bago sa iyo ng bagong kasintahan. Nakangiting sabi ni Samantha. Ang kanyang anak na babae ay nawala ang kanyang memorya. Ito ang pinakamahusay na oras upang ipakilala sa kanya ang isang bagong kasintahan. Mayroong mga kalalakihan mula sa maraming mayaman at tanyag na pamilya na hinahangaan si Lily. Ito ang pinakamahusay na oras upang hanapin siya ng isang magandang tugma. Ang lahat ng mga lalaking iyon ay nagmula sa mga pamilya na mas mayaman kaysa kay Daryl. Ngumiti si Lily. Inay, sinasugod mo ako upang magpakasal. Siyempre, kailangan mong humabol. Karamihan sa mga batang babae na kasing edad mo ay may asawa na.
Ngumiti si Samantha. Ang kanyang pangalan ay Wade Clement. At siya ay gwapo at mayaman. Bakit hindi mo ako payagan na magpasya sa iyong kasal? Oo, tumanggo si Lily. Gagawin ko ang nais mo. Inay, malaki. Natuwa si Samantha. Si Wade ay anak ng kanyang kaibigan. At mukhang matalino siya. Pinakamahalaga, ang kanyang pamilya ay mayaman, nasa negosyo silang troso. At mayroon silang mga assets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Tawagin ko si Wade. Subukang gumastos ng ilang oras sa kanya. Maaari kanyang alagaan dito. Ngumiti si Samantha. Ayaw masira ni Lily ang tuwa ng kanyang ina. Kaya tumanggo ito. Mabuti. Ang memorya ni Lily ay nabalik sa 3 taon na ang nakakaraan. Kaya't naalala lamang niya ang pagmamadali ni Samantha na magpakasal siya. Nasa tamang edad ako para sa kasal. Dahil nais ni Ina na magpakasal ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay susubukan kong gumugol ng ilang oras kay Wade. Naisip ni Lily. Kabanata 607. Ngumiti si Samantha. Napakaganda na nawala sa kanyang alaala ang kanyang anak na babae sa nakaraang 3 taon. Si Wade ay isang matalinong tao. Siya ang perpektong tugma para sa iyo. Hawak ni Samantha ang kamay ni Lily at patuloy na sinabi. Si Wade ay may taas na 1.8 metro ang taas. Ang kanyang pamilya ay nasa negosyo ng troso. At mayroon silang mga assets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kinuha ni Samantha ang kanyang cellphone habang nagsasalita siya at nagpadala ng isang text kay Wade. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa ospital. Biglang dumating ang isang malakas na ugong mula sa labas ng ward. Nasaan ang pamilya Linden? Lumabas ka dito ngayon. Sobrang lakas ng boses na yon. Naglakad palabas ng ward ang pamilya Linden at tiningnan kung saan nagmula ang boses. Nagulat sila. Isang lalaki ang lumakad papunta sa kanila mula sa hagdan. Si Don iyon. Si Don ay binugbog ng masama ni Daryl, namamaga pa rin ang mukha niya. Ngunit bumalik siya para maghiganti. May isang magandang ginang sa tabi niya. Siya ay may perpektong figure ng katawan. Nakadamit ng isang masikip na pangitaas at itim na maong, mukha siyang sexy. Si Abigail iyon. Mayroong humigit kumulang 20 mga lalaking nakaitim na bihid sa likuran niya. Ang lahat sa kanila ay malaki. Na may mga tato sa kanilang mga bisig, mukha silang mabangis at hindi magiliw. Matapos bugbugin ni Daryl si Don. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Angela. Pagkatapos, tinawag niya si Abby nang mabalitaan niyang may nangapi sa kanyang kapatid si Angela at Abby ay dating magkaibigan. Nakilala ni Angela ang magkakapatid na Guy, Brandon at Abby. Ilang taon na ang nakalilipas nang siya ay nasa Donghai City para sa isang palabas sa negosyo. Nanginginig si Lola Linden nang makita ang mga lalaki. Halos hindi niya mahawakan ang kanyang pamalakad. Pumunta ba si Don kay Abby para humingi ng tulong? Ang lakas ng Donghai City sa ilalim ng lupa ay nahati sa 2 mga zone. Sina Brandon at Abby, ang magkapatid na Guy, ay may kapangyarihan sa kanlurang lungsod. Si Dax ay may kapangyarihan sa silangang bahagi ng lungsod. Nang atake ng Abbas Mother Serendipity ni M.A. Sect ang Sanders Mansion. Nawala sa kanyang mga miyembro ang Dax. Ang kanyang impluensya sa Donghai City ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Sina Brandon at Abby ay kumuha ng pagkakataon na salakayin at sakupin ang maraming mga negosyo ni Dax. Sa kalahating buwan, halos ang buong mga kapangyarihan sa ilalim ng mundo ay kinuha ni na Brandon at Abby. Sa kanilang lakas, magagawa nila ang halos lahat ng gusto nila. Nagpanik ang pamilya Linden nang makita nila si Don kasama si Abby. Galit na tinuro ni Don ang pamilya Linden at sumigaw. Sa kanila ito, dapat mong turuan sila ng isang aralin. Ang mukha ni Don ay masakit pa rin. At galit na galit siya. Tumanggo si Abby habang nakatitig kay Lola Linden. Matandang ginang, gaano ka manggahez na kumilos ang iyong pamilya na parang pagmamayari ng Donghai City? Maaring hindi sinasadyang mahit ni Don ang isang miyembro mula sa iyong pamilya. Ngunit hindi siya tumanggi na bayaran ka. Paano mo siya tinamaan? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang gawin ito? Hindi malakas ang boses ni Abby. Ngunit may matinding presyon ito. Nagkatinginan ang pamilya Linden, nag-aalala sila. Si Lola Linden ay umubo at sinabing, Miss Guy, iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa impluensya ng mga kapatid na Guy sa Donghai City. Hindi na siya naglakas loob na magbigay ng puna. Ngumiti si Abby. Isang hindi pagkakaintindihan. Si Abby ay kaibigan ni Angela sa loob ng ilang taon. Iyon ang unang pagkakataon na humingi ng tulong sa kanya si Angela.
Kailangan niyang turuan ang pamilya Linden ng isang aralin. Sinimulan ng mga kalalakihan na palibutan sila, ang pamilya Linden ay nagkaproblema. Pinalo nila ang kapatid ni Angela. At dinala niya si Abby. Ang pamilya Linden ay nasa malubhang problema, mahigpit na hinawakan ni Don ang kanyang mga kamao at sumigaw. Huwag sayangin ang oras sa kanila. Sabihin sa kanila na isuko ang lalaking sinaktan ako. Tatanggalin nila siya sa araw na iyon. Kabanata 608. Tumanggo si Abby at malamig na tumingin sa pamilya Linden. Sino ang tumama sa kanya? Ipakita ang iyong sarili ng sabay-sabay. Ako ang pumalo sa kanya. Isang malamig na boses ang narinig bago nila nakita si Daryl na lumabas mula sa koridor. Nasa tabi niya si Shelly. Pareho nilang napag-usapan ang kalagayan ni Lily sa tanggapan ng chief nang marinig nila ang kaguluhan sa labas. Nakita ni Abby si Daryl. At natigilan siya. Tapos excited siya. Palaging nais ni Abby na makilala muli si Daryl mula pa nang bigyan siya ng makajos na tableta. Nais niyang maging estudyante niya. Ngunit tumanggi na tanggapin siya ni Daryl. Ang Abbas Mother Serendipity ay labis na nasugatan si Daryl, naisip niya na hindi na niya siya makikita. Dahil nakita niya siya ulit. Tiyak na gugustuhin niyang subukan ang lahat upang magawa siyang mag-aaral. Si Lola Linden ay mabilis na lumakad kasama ang kanyang stick na panglakad at sinabi. Miss Guy, siya iyon, si Daryl ang gumawa nito. Wala itong kinalaman sa aking pamilya. Si William at ang natitira ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Oo, hindi ito sa amin. Si Daryl ang bumugbog kay Don. Hindi ka namin pipigilan. Kahit na anong gusto mong gawin sa manugang na ito. Agad na tinanggihan ng pamilya Linden ang kanilang relasyon kay Daryl. Ang walang kwentang Daryl na iyon ay nagkagulo ulit. Bakit gugustuhin na makisali ang pamilya Linden? Lalo na't hindi man siya naalala ni Lily. Nag-alala si Shelly, hinayla niya ang shirt ni Daryl at marahang sinabi. Daryl, umalis ka na. Mayroong higit sa 20 sa kanila, paano sila matatalo ni Daryl? Hindi nakaimak si Shelly. Ang pamilyang Linden ay masyadong walang puso upang tanggihan kaagad ang kanilang relasyon kay Daryl. Tumingin si William kay Shelly at sinabi, Chief Sullivan, dapat kang lumayo dito. Karapat-dapat ito kay Daryl dahil siya ang pumalo kay Don, nararapat siyang mamatay. Kung aalis si Daryl, sisihin ni Don ang pamilyang Linden. Siya na nga, galit na tinuro ni Don si Daryl at sinabing, Sister Abby, gusto kong maipit siya sa wheelchair sa natitirang buhay niya. Sigaw ni Don, namumula ang mga mata niya. Siya ang bumugbog sa iyo. Sa wakas ay natipon ni Abby ang kanyang saloobin. Tumanggo si Don. Tama iyan, siya yon. Siya yon. Hindi kita matutulungan dito, malamig na tugon ni Abby. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang naglakad papunta kay Daryl at hinawakan ang braso. Ngumiti siya at binati, Guro, ano, natigilan ang lahat, hindi sila makapaniwala. Ano ang nangyari? Bakit tinawag ni Abby si Daryl bilang master? Ang buong palapag ay nasa buong katahimikan. Natigilan din si Shelly. Tumingin siya kay Daryl at nagtaka tungkol sa masalimuot niyang background. Tumingin si Daryl kay Abby at sumagot. Ano ang sinabi ko sa iyo kanina? Hindi mo ako matatawag bilang master bago ako sumang-ayon na kunin ka bilang aking mag-aaral. Hindi pa ako pumayag dito. Nais ni Abby na matutong makabuo ng elixir. Napakagatlabi siya habang kinakayan ang mga braso ni Daryl. Master, mangyaring kunin mo ako bilang iyong mag-aaral. Mangyaring, aw. Ang mga lalaking sumama kay Abby ay nagulat din, hindi nila ito maintindihan. Si Abby ay palaging isang matigas at mabangis na tauhan, iginalang siya ng lahat sa Donghai City. Hindi pa nila siya nakikita sa ganoong banayad na pamamaraan. Kahit na siya ay maganda ang tunog. Wala sa kanila ang naglakas loob na ipagpatuloy ang panonood ng paglalahad ng eksena. Kabanata 609. Master, tanggapin mo po ako bilang inyong estudyante. Please, mahinang sabi ni Abby. Hindi na siya matiis ni Daryl. Bamaantong hininga siya at sinabing, pag-uusapan natin ito mamaya. Ngayon, hinampers ni Don ang aking asawa sa kanyang kotse at inangkin na karapat-dapat ito. Paano natin haharapin ito? Nanginginig si Abby nang marinig iyon. Naglakad siya papunta kay Don. Sampal, tinaas niya ang kamay at sinampal ang mukha ni Don nang hindi inaasahan. Ang malinaw na tunog ay nabigla ang lahat doon. Hinawakan ni Don ang kanyang mukha, galit na galit siya at nagulat. Sister Abby, anong ginagawa mo? Pinagalitan siya ni Abby. Manahimik ka nga, humingi ka ng tawad ngayon. Sister Abby, ako, umiiyak si Don.
Pinangako sa akin ni Abby na magtuturo siya sa kanila ng isang aralin. Bakit niya ako sinampal? Sino itong Daryl? Naisip ni Don. Napakaraming mga katanungan sa isip ni Don. Ngunit hindi siya naglakas loob na itanong sa kanila. Paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin. Kasalanan ko lahat ito. Babayaran kita. Tumanggo si Don at yumuko habang nagsasalita, hindi na siya mayabang. Hindi nagsalita si Daryl. Sinaman niya ng tingin si Don. Saka tumalikod at naglakad pababa ng hagdan. Master, hintayin mo ako. Pinadyak ni Abby ang kanyang mga paa at hinabol ang lalaki. Master, tanggapin mo po ako bilang inyong estudyante. Mangyaring, hindi titigil si Abby, nang marating nila ang lobby sa ground floor. Tumigil si Daryl at sinabi, mabuti, tatanggapin kita bilang aking mag-aaral. Gusto lang ni Daryl na umalis siya. Kaya't nagpa siya siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan sa ngayon. Talaga, tuwang-tuwa si Abby na niyakap niya si Daryl at halik sa pisngi. Ano, bago pa maipan ni Daryl ang kanyang saloobin. Lumuhad kaagad si Abby sa harapan niya. Master, mangyaring tanggapin ang vow na ito mula sa akin bilang iyong mag-aaral. Yumuko si Abby kay Daryl at saka tumayo ng masaya. Guro, kailan mo ako sisimulang turuan na gumawa ng mga elixir? Excited na tanong ni Abby. Makikita natin ang tungkol doon bukas. Kailangan ko ng kapayapaan at tahimik, huminto ka sa pagsunod sa akin. Naiinis na ako. Mabilis na lumabas si Daryl palabas ng ospital. Oo, guro. Ngumiti si Abby. Guro, maghihintay ako sa iyong tawag bukas. Huwag kalimutan dapat mo akong turuan ng paraan upang makabuo ng elixir. Kinawayan ni Daryl ang kamay nang hindi lumilingon, nang siya ay lumabas sa ospital. Lumakad si Yvonne papunta sa kanyang stilettos. Kumusta si Lily? Nag-aalalang tanong ni Yvonne. Bamaantong hininga si Daryl at mapait na sinabi. Ligtas siya sa ngayon. Ngunit nagdurusa siya sa memorya. Hindi niya matandaan ang anumang nangyari sa nakaraang 3 taon. Hindi niya ako nakilala. Ano, nawala ba ang memorya ni Lily? Nagulat si Yvonne, nag-aalala siyang nagtanong. Paano nangyari iyon? Kabanata 610. Sinabi ni Chief Sullivan na mayroon siyang utak pagkakalog. At nahumahantong sa pumipili na pagkawala ng memorya, sabi ni Daryl habang ngumiti siya ng mapait. Grabe ang pakiramdam ni Yvonne nang marinig iyon. Kinagat niya ang labi at tahimik. Makalipas ang ilang sandali, determinado siya nang sinabi niya, Daryl, I don't mind sharing you with Lily. Dapat mong balikan siya. Nagulat si Daryl nang marinig iyon, hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Yvonne. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Yvonne, bamaantong hininga si Yvonne at idinagdag. Daryl, kailangan mo siyang balikan. Inaalagaan ka niya. Niyakap siya ni Daryl ng mahigpit at bamaantong hininga. Hindi na niya ako naaalala. Marahil ito ay kapalaran na mangyari, siguro hindi ako tinadone na makasama siya. Ikaw, nanginginig si Yvonne habang nakatingin kay Daryl. Napagpasyahan mong sumuko kay Lily. Oo, tumanggo si Daryl. Sa totoo lang, alam kong may pag-aalaga din sa akin si Lily. Ngunit hindi ako gusto ng pamilya Linden. Kahit na manalo ako sa kanya. Lilikha pa rin sila ng mga problema sa amin. Kaya't napagpasyahan kong sumuko. Napakagat labi si Yvonne nang marinig iyon. Ayos lang, tinapik ni Daryl ang ulo niya. Tara na, maglakad-lakad tayo sa tabing dagat at mamili ng sine. Oo naman. Tumanggo si Yvonne at nagpas siyang huwag na itong isipin pa. Hawak niya ang mga braso ni Daryl. At masaya silang naglalakad patungo sa beach. Sa tirahan ng Darby, malugod na tumayo si Abbott's mother Serendipity, parang nagulat siya. Seryoso ka? Totoo ba? Tanong ni Abbott's mother Serendipity habang nakatingin kay Jean. Oo, guro. Totoo ito. Nawasak ang sekta ng Kunlun. Sagot ni Jean. Hindi rin siya makapaniwala. Ang balita tungkol sa Kunlun sect ay kumalat sa lahat ng sulok ng lungsod, ang Kunlun sect. Isa sa 6 na sekta ay nawasak. Sino ang maniniwala dito? Bakante ang buong bundok ng Kunlun. Wala nang natira. Ang libu-libong mga miyembro ng Kunlun na nagbabantay sa bundok kasama ang sect master na si Leroy Henderson ay nawala. Gayunpaman, wala ring mga katawan. Ang natitira lamang ay dugo sa mga bakuran ng bundok. Sinabi ni Chester sa kanyang mga tagasunod na itatakan ang lahat ng mga kalsada na patungo sa bundok sa panahon ng pag-atake. Nagawa niyang makuha ang lahat ng mga miyembro ng Kunlun nang subukan nilang makatakas mula sa bundok. Iyon din ang dahilan kung bakit walang nakakaalam kung paano nawasak ang sekta ng Kunlun.
Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito, nag-alala ang lahat ng sekta. Master, sa palagay mo Daryl iyon? Mahinang tanong ni Jean. Ang ilan sa mga miyembro ng MA ay nanginginig nang marinig iyon. Mga 3 araw na ang nakakalipas. Sa pangunahing bulwagan ng Hexad School, nagbabala si Daryl na sisirain niya ang sekta ng Kunlun sa loob ng 3 araw. Narinig iyon ng kalahati ng Donghai City, pangatlong araw noon. Siya ba yun? Manahimik ka na. Huwag magpakalat ng chismis. Abba's mother Serendipity said. Paano niya nagawa iyon? Alam mo bang mayroong libu-libong mga miyembro sa bundok? Si Kunlun Sect Master Leroy ay isang level 4 martial saint. Sino si Daryl? Paano niya nawasak ang buong sektang Kunlun? Papatayin siya ng master ng sekta na si Leroy sa pamamagitan lamang ng isang pisik ng kanyang daliri. Sa palagay mo sino ang gumawa niya noon? Guro, tanong ni Megan. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.